Ano nga kaya ang tunay na glorious purpose na naghihintay kay Loki? This is MDCU TV Loki Season 2 Episode 6 Review. I've been pulled through time, between the past and the present. Come on, you're the god of mischief. Always have been, always will be. Kumusta mga tropang Marvel fan? This is it. The finale, the conclusion, the final epic episode. In this, malalaman na kaya natin ang mga sagot sa mga katanungan na naiwan sa nakaraang episode. Is this last episode will give us the conclusion na makakapagpawaw sa atin at hihigit o papantay man lang sa Season 1. This is MDCU TV Loki Season 2 Episode 6 Glorious Purpose Review. Sinubukan ni Loki na iwasan ang pagsabog ng temporal loom sa TVA headquarters sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagta-time sleeping sa panahon bago ang pagsabog at sumubok ng maraming paraan upang ito ay maiwasan. I need to go back to before the temporal loom melted down. Mula sa paulit-ulit na pagta-time sleeping na ito, natutunan ni Loki ang paraan ng science ng truthful multiplier at nakita din niya kung saan sila nagkamali sa bawat pag-attempt na malampasan ang mga radiation sa labas ng TVA. Casey, don't forget to latch his helmet. Latch his helmet. Bunga nito ay ang matagumpay na paglapit ni Victor Timely sa loom at may activate ang truthful multiplier. At gayon din ang makabalik ng ligtas. Get back! Gayunpaman, sa kabila ng kanilang matagumpay na pagsasagawa ng plano, di pa rin tumitigil ang temporal loom sa masama nitong kinikilos. Wait. What? At ayon sa kanilang obserbasyon, wala na makapipigil sa pagsabog nito dahil hindi na ma-accommodate ng loom ang patuloy na pagdami ng infinite timeline branches. The loom is overloading again. But there are just too many branches. The branches of time are duplicating and expanding infinite rate. Sa kabila ng naisip nila na plano na gumamit at i-activate ang truthful multiplier. Possible! We increased the throughput. The multiplier was perfect. Dahil sa nabigong plano, binago ni Loki ang kanyang diskarte sa pagnanais na pigilan ang sacred timeline sa patuloy na pagdami ng mga branches nito. Di pa rin nawala ng pag-asa si Loki at nakaisip pa rin siya ng panibagong plano, ang mag-time sleep sa panahon bago papatayin ni Sylvie si He Who Remains. Paulit-ulit na sinusubukan ni Loki na pigilan si Sylvie sa pagpatay kay He Who Remains, ngunit paulit-ulit din sinasabi ni Sylvie na mapipigilan lamang siya nito kung magagawang patayin muna ni Loki si Sylvie. You'll have to kill me. If you want me to stop, you'll have to kill me. If you want to stop me, you'll have to kill me. If you want to stop me, you'll have to kill me. If you want to stop me, you'll have to kill me. Ngunit, hindi naman kayang patayin ni Loki si Sylvie kaya palaging nagtatagumpay ito na patayin si He Who Remains kahit ilang ulit na mag-time sleep si Loki. See you soon. See you soon. Sa huling pag-attempt ni Loki sa pagpigil kay Sylvie, naisipang tanungin ni Loki si He Who Remains kung bakit hindi siya lumalaban. Why do you never try to stop her? Fight back! Do something! Dahil sa sinabi ni Loki, release muna ni He Who Remains si Sylvie. Dahil nahalata na nito na nagta-time sleep na si Loki at So, how many times have you been at this? This isn't the first time we've had this conversation. How did you know? I know about the slipping. at sinabi nito na he paved the road.
And who do you think paved that road? Inihayag ni He Who Remains na ang Loom ay isang fail-safe. Ang pag-overload nito ay isa lamang paraan para protektahan ang mismong sacred timeline sa pamamagitan ng pag-delete nito ng mga branches ng timeline kasama na ang TVA. The temporal loom is a failsafe. When the loom is overloaded with branches, it deletes the ones that aren't supposed to be there. Everything except the sacred timeline. Mayroon lamang dalawang natirang pagpipilian si Loki, sirain ng Loom at ipagsapalaran ang isang apocalyptic multiversal war ng mga variant ni He Who Remains o patayin si Sylvie para protektahan ang He Who Remains at ang sacred timeline. Make the hard choice. Break the loom and you cause a war that kills us all. Game over. Or kill her and we protect what we can. Kinonsulta ni Loki sina Mobius at Sylvie upang humingi ng payo sa magkaibang panahon. Sinabi ni Mobius kay Loki na tanggapin ang mga pasanin para sa ikabubuti ng lahat. They're outside time. Habang ayon naman kay Sylvie, hayaan na lamang nito na mamatay si He Who Remains upang mapanatili ang pagkakaroon ng free will. Muling nag-timeslip si Loki at He Who Remains. piniling palitan si Victor Timely sa pagsasaayos ng temporal loom. I know what I want. I know what kind of god I need to be. For you. For all of us. Sa paglapit ni Loki sa temporal loom, tuloy na niya itong sinira at gamit ang kapangyarihan niyang muling binuo ang mamamatay ng timelines. At muling isinaayos ito sa estrukturang anyong puno at itinalaga ang sarili na isaayos ang mga branches na mag-isa sa end of time. Pagkatapos ng ginawa ni Loki, tinanggap ng TVA ang Infinite Timeline branches at ngayon ay sinusubaybayan ang mga variant ni He Who Remains kung saan iniulat ni Mobius na ang isa sa mga ito ay nakita sa Earth 616, Adjacent Realm o ang Quantum Realm. I got those reports on the variants of He Who Remains. Si Hunter B-15 ay naging isa sa mga pinuno ng TVA. Inireactivate muli ni Ouroboros ang isa na ngayong friendly Miss Minute And are we sure she won't Try to kill us all? at sumulat ng bagong handbook ng TVA kung saan si Victor Timely ay co-author na nito. Samantala, sa isang timeline, hindi natatanggap ang isang batang Timely ng handbook ng TVA noong 1868. Sa Void naman, nagising si Ravonna Renslayer malapit sa isang TVA crest at nakita si Alayot. Nagretiro si Mobius mula sa TVA. Pinagmamasdan nila ni Sylvie ang kanyang variant na si Dawn at ang kanyang mga anak. Well, see you around, I guess. Where are you gonna go? All that I've wanted in a series I've seen in this last episode. An epic ending and very unpredictable. Loki's action as becoming the god of stories is very good to set our mood in hype. That is very genius storytelling. Loki becoming the new god of stories ay malinaw na ito ang matagal nang hinahanap na glorious purpose ni Loki. Mula pa nung umpisa, binabanggit ko na ang tungkol sa character changes ni Loki. Nakilala natin siya bilang the greatest villain ng MCU, pero in this series, he became the greatest hero dahil siya ngayon ang magbabantay sa multiverse and keeping it intact. This story surely affect the multiverse future storyline. Ano sa tingin nyo ang mga epic storyline na maaaring mangyari?
Sa ngayon, si Loki na ang literal na may hawak o tagahawak ng lahat ng branches ng timeline. Dahil inalaw na niya na mabuhay lahat ng branches nito habang siya ay nasa kanyang trono sa end of time. At nabuo niya ang mala Tree of Life o ang Yggdrasil. And that is another very genius move, kaya para sa episode 6, I will give this an epic 9 points. Para sa overall rating, this 6 episode, gaya ng season 1, ay siyang magpapabago sa kabuuan ng MCU, maybe in a good or in a bad ways. This season, mapapansin natin na it may be lack in fight scene, pero binusog naman tayo sa storyline, superb acting at special effects. Kaya para sa episode 1, I will give this a 9 points. Episode 2, 8 points. Episode 3, 8 points. In episode 4, 8 points. Episode 5, 9 points. At lastly, in episode 6, I will give this a 9 points. Kaya, ang overall score ng MDCU TV for the Loki Season 2 ay very promising na 8.5. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan, at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lingwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mong kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video. Maraming salamat, keep safe, and God bless. This is MDCU TV Shorts.